Uh, let's open the Bible, Deuteronomy chapter 10. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomio chapter 10, verse 12 and 13. sa talatang 12 at 13. Deuteronomy chapter 10, verse 12 and 13. Let's read all together. 3, 2, 1. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Today, we studied the book of Deuteronomy. Ngayong araw po, pag-aaralan natin ang aklat ng Deuteronomio. So, we will study about these topics. Kaya nga pag-aaralan po natin ang mga tungkol sa paksang ito. Background to be written, the Deuteronomy, Yung background ng pagkakasulat sa Deuteronomio. and the writer and listener, At yung sumulat at yung mga tagapakinig. and the main message and structure, At yung pinakapangunahing mensahe at ang struktura. and the main lessons through each chapter. At yung mga pangunahing aral sa bawat chapter. First, background. The meaning of Deuteronomy is copy or repetition. Una po, yung background, ang ibig sabihin ng Deuteronomio ay ang kopyahin o ang pag-uulit. So why this book is called the Deuteronomy, copy or repetition? Kaya nga bakit po ba tinatawag ang aklat na ito na Deuteronomio o yung kopya o inuulit? Because Moses repeat what Moses repeat the law Israel people received from God. Dahil si Moses, inulit po niya yung mga kautusan na natanggap ng mga Israelita sa harapan ng Diyos. Before Israelites entered the land of Canaan. Bago po ang mga Israelita ay pumasok sa lupain ng Kanaan. Because the generation is changed from first generation to second generation. Dahil nagbago na po yung henerasyon magmula sa unang henerasyon patungo sa ikalawang henerasyon. So, Moses shared his last sermons 3 times before entering the promised land, Canaan. Kaya nga si Moses, siya po ay nagbahagi ng kanyang huling 3 sermon bago po sila pumasok sa lupain ng Kanaan. He's mentioned about the essential of the law. At binabanggit po dito yung pangangailangan ng tungkol sa kautusan. This is the map of Genesis. Ito yung mapa ng Genesis. God called the Abraham from Ur. Tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Ur. And Israel, the Abraham moved to the land of Canaan, but he moved to Egypt. At si Abraham ay nagpunta sa lupain ng Kanaan, ngunit siya po ay nagpunta sa Ehipto. And in the Exodus, God brought to the Israel people through Moses. At sa Exodus, inalis ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ni Moses From Egypt. mula sa Ehipto. And in the mountain Sinai, they received the law, the commandments of God. At doon po sa bundok ng Sinai, natanggap po nila yung kautusan. Ito po yung mga batas ng Diyos. This is the book of Leviticus. At ito naman po yung aklat ng Levitico. And in the book of Numbers, Israel people wandered in the wilderness for 40 years. At doon naman sa aklat ng mga bilang, ang mga Israelita ay nagpagala-gala doon sa lupain ng ilang sa loob ng 40 taon. During this time, the first generation all died except the Joshua and Caleb and Moses. Sa panahon po na ito, yung unang henerasyon, sila pong lahat ay nangamatay, maliban po kay Caleb, kay Josue at kay Moses. And new generation was born. At yung bagong henerasyon po ay mga isinilang. And most of them didn't experience the Exodus. At karamihan sa kanila, wala po silang karanasan sa Exodus. And they didn't experience God much. At sila'y wala pang karanasan ng labis mula sa Diyos. So in the Deuteronomy, Moses repeat what they learned, what Israel people learned from God in the mountain Sinai.
Kaya nga sa Deuteronomio, inulit po ni Moses kung ano yung mga natutunan ng mga Israelita mula sa Diyos doon po sa bundok ng Sinai. That's why the Leviticus, book of Leviticus, and the Deuteronomy, the most part are repeated. Kaya nga sa aklat po ng Levitico at Deuteronomio, halos karamihan sa mga bahagi dito ay inulit. Naintindihan po? Because the Moses repeat the book of Leviticus. Dahil itong si Moses, inulit po niya itong aklat ng Leviticus. So the writer is Moses, Kaya nga yung sumulat po ay si Moses. and the listener is the second generation. At yung of mga Israel. tagapakinig dito ay yung ikalawang henerasyon ng mga Israelita. Actually, at that time, the Moses' heart was like this. Sa katunayan ng sandaling ito, ang puso po ni Moses ay parang ganito. Because of his mistake, he was not allowed to enter the land of Canaan. Dahil po sa kanyang pagkakamali, siya po ay hindi pinahintulutan na makapasok sa lupain ng Kanaan. Now, Moses and all Israel people are looking at the land of Canaan. Ngayon po, itong si Moses at lahat ng mga Israelita, sila po ay nakatingin doon po sa lupain ng Kanaan. But Moses cannot enter. Pero si Moses, hindi siya makakapasok. But he really worried the second generation of Israel. Pero siya po ay talagang nag-aalala dito po sa ikalawang henerasyon ng mga Israelita. So, with the big responsibility, he shared the last sermon for second generation of Israel. Kaya nga nang merong malaking responsibilidad, siya po ay nagbahagi ng kanyang huling sermon dito po sa pangalawang henerasyon ng mga Israelita. He reminded the Israel people the grace of God in the past. Ipinaalala po niya sa mga Israelita yung biyaya ng Diyos na naranasan nila sa nakaraan. And also he remind the law, the commandments of God, which they have to keep in the present. At ipinaalala po niya yung mga batas, yung mga kautusan ng Diyos na dapat nilang gawin hanggang sa kasalukuyan. And he mentioned the guidance of God in the future. At binanggit niya yung paggabay ng Diyos sa hinaharap. And he emphasized Israel people must not forget the law of God and God's love. At binigyang diin niya na ang mga Israelita, hindi nila dapat makalimutan ang mga batas ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. So this is the main verse and main message of the Deuteronomy. Kaya nga ito po yung pangunahing talata at pangunahing mensahe sa aklat ng Deuteronomio. The main message is very simple and clear. Ang pinakapangunahing mensahe ay napaka-simple at napakaliwanag. From the beginning of the Deuteronomy to the last chapter, God keeps saying that He really loves Israel people. Magmula po sa pasimula ng Deuteronomio hanggang sa pinakahuling chapter, ang Diyos po ay paulit-ulit na nagsasabi na minamahal niya ang mga Israelita. No matter how sinful Israelite was, God still loves them. Gaano man kasama ang mga Israelita, ang Diyos po patuloy silang minamahal. That's why God guided Israel from the Egypt. Kaya nga ginabayan ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. That's why God protected Israel in the wilderness. At ginabayan ng Diyos, iningatan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang. And God never forsake Israel people. At hindi po tinalikuran ng Diyos ang mga Israelita. That's why Israel people should love God and obey God. Kaya nga dapat ang mga Israelita, dapat nilang ibigin ang Diyos at sumunod sa Diyos. So, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God require of you? At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? The middle part, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your souls. Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ng iyong buong puso. So God says, God already show you the great love to Israel. Kaya nga sinabi niya na ang Diyos ipinakita niya ng labis yung kanyang pagmamahal sa mga Israelita. I love you and you have to love me. Mahal kita, kaya nga dapat mahalin mo rin ako. And the verse 13, and you have to keep the commandments of the law. Nato pa rin ang mga utos ng Panginoon. Actually, that is what we have to do also. Sa katunayan, ito rin po yung mga bagay na dapat nating gawin. When we get salvation, we realize the great love of God.
Nang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, naunawaan po natin yung malaking pag-ibig ng Diyos. At the time, we came to love God. At nang sandaling iyon, tayo din po ay nagmahal na, umibig na sa Diyos. Pastor, I don't love God. Pastor, hindi ko iniibig ang Diyos. Then you have to check your salvation first. Pag ganyan, kailangan mo pong suriin ang iyong kaligtasan. The Bible says the biggest evidence of saved people is to love God because He received the great love. Sinasabi ng Biblia na ang pinakamalaking ebidensya ng mga taong ligtas ay nagmamahal sa Diyos dahil sila'y nakatanggap ng malaking pag-ibig ng Diyos. And because we love God, we have to obey God. At dahil minamahal natin ang Diyos, kailangan nating sumunod sa So Diyos. that's the main message of Deuteronomy. Ito po yung pinakapangunahing mensahe ng aklat ng Deuteronomio. This is the structure of Deuteronomy. Ito naman po ang struktura ng Deuteronomio. When we read the Deuteronomy, we can see the three sermons of Moses. Kung babasahin po natin itong aklat ng Deuteronomio, makikita po natin dito yung tatlong sermon ni Moses. And at the end of Deuteronomy, the Moses died, and instead of Moses, God prepared the Joshua. At sa dulong bahagi ng Deuteronomio, si Moses po ay namatay at inihanda po ng Diyos yung kapalit ni Moses na si Josue. So from chapter 1 to 4 is the first sermon of Moses. Kaya nga mula chapter 1 hanggang chapter 4, ito yung unang sermon ni Moses. And 4 to 26, the second sermon. At mula chapter 4 hanggang 26, yung ikalawang sermon. And 27 to 30 is third sermon. Mula chapter 27 hanggang 30, ito yung ikatlong sermon. And instead of Moses died, we can see the Joshua. At pagkamatay ni Moses, makikita natin si Josue. The Joshua is the same meaning with Jesus, the name of Jesus. Yung pangalang Josue, ito po ay kaparehas ng kahulugan ng pangalang Jesus. What's the meaning of Jesus? Ano po ang kahulugan ng Jesus? Savior. Tagapagligtas. So, even though Moses is gone, God already prepared the Joshua, Savior. Kaya nga kahit wala na si Moses, ang Diyos naghanda pa rin ng Josue na tagapagligtas. Even though we cannot keep the law, God already prepared the Jesus Christ, who is our Savior. Kahit po hindi natin matupad ang mga kautusan, ang Diyos po, inihanda na niya si Jesucristo na ating tagapagligtas. And the first sermon is talking about the grace of God in the past. At yung unang sermon, tumutukoy po sa biyaya ng Diyos sa nakaraan. And second sermon is talking about God's commandments to keep in the present. At yung ikalawang sermon, tumutukoy naman sa mga utos ng Diyos na dapat tuparin doon po sa panahon nila. And third Kasalukuyan. sermon is talking about the prospect of future history of salvation. At yung ikatlong sermon, tumutukoy naman po ito sa mga mangyayari sa hinaharap na kasaysayan nila. So from now, we will learn the lesson in main chapters. At mula ngayon, pag-aaralan na po natin yung mga pangunahing mensahe sa bawat chapter. If we summarize the whole book of Deuteronomy in one chapter, that is the Deuteronomy chapter 32. Kung isasabuod po natin ang buong aklat ng Deuteronomio sa isang chapter, yun po ay tumutukoy sa chapter 32. If you understand Deuteronomy chapter 32, you can understand the whole picture of Deuteronomy, book of Deuteronomy. Kung maunawaan po ninyo ang chapter 32, ibig sabihin, maunawaan po ninyo yung buong aklat ng Deuteronomio. And if we summarize the one word, the book of Deuteronomy with the one word, that is the God's love. At kung isasabuod po natin ang aklat ng Deuteronomio sa isang salita, ito po yung pag-ibig ng Diyos. So Deuteronomy keeps saying that God is always love His people. Kaya nga ang aklat ng Deuteronomio ay patuloy na nagsasabi na ang Diyos iniibig niya ang kanyang mga tao. So this is the main lessons in Deuteronomy chapter 32. Kaya nga ito po yung mga pangunahing aral sa Deuteronomy chapter 32. First, unconditional love.
Una po, yung walang hinihinging kapalit na pag-ibig. Let's look at the Deuteronomy chapter 32. Verse 8 and 9. Tingnan po natin Deuteronomio 32, verse 8 at 9. Pastor Carlo, would you read? Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang pamana, ng kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob ang bahaging pamana niya. So here is the reason why God chose Israel. Nandito po yung dahilan bakit pinili ng Diyos ang Israel. The reason is no reason. Ang dahilan po ay walang dahilan. Oh. Without any condition, God chose Israel. Nang wala pong hinihinging kapalit, pinili po ng Diyos ang Israel. That is unconditional love. Yan po ay walang hinihinging kapalit na pag-ibig. Even it's not because the Israel is the greater than other nations or better than other nations. The God chose Israel. Hindi po dahil ang Israel ay higit na mas malakas o mas mabuti sa ibang mga bansa kaya sila pinili ng Diyos. Without any reason, God chose Israel. Nang wala pong anumang dahilan, pinili ng Diyos ang Israel. That's the unconditional love. Yan po yung walang hinihinging kapalit na pag-ibig. When we studied the Bible seminar, we studied the reasons why God chose Israel. Kapag tayo po'y nag-aaral ng Bible seminar, pinag-aaralan po natin doon yung mga dahilan bakit pinili ng Diyos ang Israel. The Israel is the smallest nation. Ang Israel ang pinakamaliit na bansa. And Israel is the nation who received the word of God. At ang Israel ay ang bansa na nakatanggap ng salita ng Diyos. But actually, God could choose another nation to show His great power and to give His word. Sa katunayan, ang Diyos maaring pumili ng ibang mga bansa para ipakita yung kanyang malaking kapangyarihan at ibigay yung kanyang mga salita. But Israel was chosen. That was the unconditional blessing. Pero ang Israel po ang napili. Kaya nga ito po'y walang hinihinging kapalit na pagpapala. How could we get salvation? Paano po ba tayo naligtas? Nagkaroon ng kaligtasan? With God's unconditional love. Yan po'y sa pamamagitan ng walang hinihinging kapalit na pag-ibig ng We Diyos. got salvation not because we are better than others. Naligtas tayo, hindi po dahil higit tayong mabuti kaysa iba. Not because we are greater than others. Hindi po dahil mas magaling tayo sa iba. Unconditionally, Jesus paid the penalty of all our sins. Nang walang hinihinging kapalit, si Jesus po, binayaran niya ang lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan. And there are so many good persons and the smarter person. Napakarami pong mga tao, yung higit na mas mabubuti at matatalino. But we realize true salvation. Pero tayo ang nakaunawa ng tunay na kaligtasan. That's also God's unconditional love. Yan din po ay mula sa walang hinihinging kapalit na pag-ibig ng Diyos. So Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sa Roma 5:8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And 1 John chapter 4 verse 9 and 10 says, God loves us first, not we loves God first. At sa unang Juan 4, 9 at 10, sinasabi po dito na ang Diyos ang unang umibig sa atin, hindi po tayo ang unang umibig sa Diyos. So the God show us the unconditional love. Kaya nga ipinakita po sa atin ng Diyos yung pag-ibig na walang hinihinging kapalit. And let's look at the Deuteronomy chapter 32 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang natagpuan siya sa isang ilang na lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siyang parang niyang mga mata. So God kept Israel as the apple of His eye. Kaya nga iningatan ng Diyos ang Israel bilang mga parang sarili niyang mga mata. So because of love, because God loves Israel, God guided and protected Israel. Kaya nga dahil iniibig ng Diyos ang Israel, ang Diyos po iningatan at prinotektahan ang mga Israelita. When I go to the market,
Even though I lost everything, I never lost my son. Kahit na pumunta ako sa palengke, kahit na mawala sa akin ang lahat, hindi po mawawala sa akin ang aking anak. I never hold the hands of my son. Hindi ko bibitawan ang kamay ng aking anak. God loves the Israel people. Ang Diyos po, iniibig niya ang mga Israelita. That's why God guided Israel in the wilderness and protected them. Kaya nga ginabayan ng Diyos ang mga Israelita doon sa ilang at sila ay iningatan. The Bible says it's like the apple of his eye. Sinasabi ng Biblia na parang sarili niyang mga mata. When something cross to the eye, I automatically, instinctively close the eyes. Kapag mayroong bagay na tatama sa ating mata, yung mata po natin ay automatic na magsasarado. Even though the cover of eyes is hurt, we try to protect our apple of eyes. Kahit na yung takip ng ating mata ay masaktan, sisikapin pa rin nating maingatan yung itim ng ating mata. When we are in danger, God instinctively and immediately protect us. Kapag tayo po ay nasa panganib, kusa po at kaagad na iingatan tayo ng Diyos. Because God loves His saved people. Dahil iniibig ng Diyos ang mga taong ligtas. That's why even in the pandemic, we are protected. Kaya nga kahit po sa pandemic, tayo po ay naingatan. Even in the difficulties and financial difficulties and so many sufferings, we are protected by God. Kahit po sa kahirapan o problema sa pera o kahit na anong napakaraming kahirapan, tayo po ay iningatan ng Diyos. And let's look at the next verse, the verse 11. Even though God loves His people, God trained them. Titignan natin yung kasunod na talata sa verse 11. Kahit na iniibig ng Diyos ang kanyang mga tao, sinasanay pa rin sila ng Diyos. Actually, that's also evidence of the love. Sa katunayan, ito rin po ay ebidensya ng pag-ibig. Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Yes. Eagle, his baby, to become a king of birds. Nais po ng agila na yung kanyang mga inakay ay maging hari ng mga ibon. But sometimes the babies doesn't like to go out of the nest. Pero minsan, yung mga inakay ayaw nilang umalis sa mga pugad. Then the eagle steer up the nest. Pagka ganun po, yung agila, ginagalaw po niya yung pugad. And uncomfortable. At hindi na komportable. And maybe they are hurt. Maaring nasasaktan sila. At the time, the eagle pushed his children. At sa sandaling yan, itutulak ng agila yung kanyang mga inakay. When they dropped from the nest, they tried to learn. Kapag sila'y mauhulog mula sa mga pugad, matututunan nila ang lumipad. If they cannot fly, the eagle spread its wings and take them. Kapag hindi pa makalipad yung inakay, yung mga nanay na agila, ibinubuka yung kanilang mga pakpak at kinukuha sila. And go high and drop them again. At dadalahin sa itaas at muling ilalaglag. Take them again and go high and drop them again. Sasaluhin uli at dadalahin sa itaas at muling ilalaglag. In this process, the babies learn how to fly. Sa ganitong proseso, yung mga inakay, natututunan nila kung paano lumipad. That is love. Ito po ay pag-ibig. In the training, we can see the love. Doon po sa pagsasanay, makikita natin yung pag-ibig. If God does everything instead of us, how can we grow up? How can we be strong? Kung ang Diyos ang gagawa ng lahat ng mga bagay sa halip na tayo, paano tayo lalago? Paano tayo magiging malakas? Someone says, don't catch a fish for your son. May taong nagsabi na huwag kang manghuli ng isda para sa anak mo. Teach your son how to catch a fish. Turuan mo ang iyong anak na manghuli ng isda. God trained us to become a strong army of God. Tayo po'y sinasanay ng Diyos para tayo maging malakas na hukbo ng Diyos. Because God loves us, God trained us. Dahil tayo'y iniibig ng Diyos, tayo po ay sinasanay ng Diyos. That's why sometimes God allows us the financial difficulties and the sickness
and many trials. Kaya nga, pinahihintulutan ng Diyos na tayo magkaroon ng mga problema sa pera, maraming mga pagsubok o mga karamdaman. But through these sufferings, we become the strong soldiers of God. Ngunit sa pamagitan po ng mga pagdurusang ito, tayo po ay magiging malakas na kawal ng Diyos. Please mark here and let's look at the Job chapter 23. Lagyan niyo po ng tanda dito. Buksan natin Job 23. Job chapter 23, verse 10. But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as a gold. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. This gold indicates the pure gold. Ito pong ginto dito, kumakatawan sa dalisay na ginto. So to become a pure gold, it should enter the fire and the cold water and fire and cold water. And during this time, it was hit by hammers. At para siya ay maging purong ginto, kailangan po niya na mailagay sa apoy, sa malamig na tubig, babalik sa apoy, sa malamig na tubig, at siya ay papaluin, hampasin ng martilyo. Then finally, we can get the pure gold. At sa huli, makakakuha na tayo ng purong ginto. Through the training, our heart becomes the pure and pure. Sa pamagitan po ng mga pagsasanay, ang ating puso ay nagiging puro, nagiging dalisay. And through the training, we have the strong faith like a gold. At sa pamagitan ng mga pagsasanay, tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya na parang ginto. So because God loves His people, He trained His people. Kaya nga dahil iniibig ng Diyos ang kanyang mga tao, sinasanay ng Diyos ang mga tao niya. And let's go back to Deuteronomy chapter 32. And because of love, God promised the land of Canaan to Israel people. At dahil po sa pag-ibig, nangako po ang Diyos ng lupain ng Kanaan sa mga Israelita. The John chapter 14 verse 2, Jesus said, "In my Father's house are many mansions." Sabi po sa Juan 14:2, sa bahay ng aking amay maraming tahanan. God prepared many spaces for His saved people. Ang Diyos po ay naghanda ng maraming lugar para sa mga taong ligtas. Because He loves us. Dahil minamahal niya tayo. Then, what should we do for the love of God? Kung ganoon, ano po yung gagawin natin para sa pag-ibig ng Diyos? As the person who received the great love of God, what should we do? Bilang tao na nakatanggap ng malaking pag-ibig ng Diyos, ano po yung dapat nating gawin? We should love God. Dapat nating ibigin ang Diyos. We have to respond about His love. Kailangan po nating tumugon tungkol sa pag-ibig ng Diyos. We already respond His love. We receive His great love and we got salvation. Tayo po ay tumugon na sa kanyang pag-ibig na tinanggap natin yung malaking pag-ibig niya at tayo ay naligtas. So Deuteronomy keeps saying that you shall love the Lord your God. Kaya nga sa aklat ng Deuteronomeo, paulit-ulit na sinasabi na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. When we got salvation, in the beginning, we love God so much. Nang tayo po ay maligtas, sa pasimula po, talagang labis nating iniibig ang Diyos. That's why we love to read the Bible. Kaya nga gustong-gusto nating magbasa ng Biblia. We love to join the fellowship. Gustong-gusto nating pumunta sa mga fellowship. We love to learn the more word of God. Talagang ninanais nating matuto pa ng maraming salita ng Diyos. But like Revelation chapter 2 verse 4, if we lose the first love, all things become obligations. Pero katulad po ng nakalagay sa Apokalipsis, kung mawawala sa atin yung unang pag-ibig, ang lahat po ng bagay magiging obligasyon na lamang. When we have the love to God, we want to do something for God. We are willing to do something for God. Kapag tayo merong pag-ibig sa Diyos, nais po nating may magawa. Bukal sa puso nating may magawa para sa Diyos. But when our love is getting cold, we always think, I have to go, I have to do, I have to read. Ngunit kapag nawala na yung pag-ibig sa atin, ang palagi na lang nating iisipin, kailangan kong pumunta doon, kailangan kong magbasa, kailangan kong gawin to. Everything becomes the obligation. Ang lahat ng bagay, magiging obligasyon na lang. Without willing heart.
ng walang bukal na puso. What's the great motivation of our Christian life? Ano po ba yung magiging malaking motibo para sa Christian life natin? Love. Pag-ibig. Because we love God, we can sacrifice everything. But we never think that is a sacrifice. Dahil iniibig natin ang Diyos, magagawa nating isakripisyo ang lahat ng bagay. Pero hindi po natin iniisip na yun ay sakripisyo. Even though we offered everything to God, we want to offer more. Kahit po ihandog natin ang lahat ng bagay para sa Diyos, nais pa nating maghandog. That's why God never forces us to do something by His great power. Kaya nga hindi po tayo pinipilit ng Diyos na mayroong magawa sa pamamagitan ng kanyang malaking kapangyarihan. God wants us to do something willingly with all our heart because of this love. Ang nais po ng Diyos, tayo'y gumawa ng buong puso natin, ng may bukal na puso, ng dahil sa kanyang pag-ibig. That's why if we lose this first love, that's the biggest danger of our Christian life. Kaya nga kung mawawala po sa atin, itong unang pag-ibig na ito po yung magiging malaking panganib para sa ating Christian life. Let's look at the Revelation chapter 2. Tignan po natin, Apokalipsis chapter 2. Verse 4. Chapter 2, verse 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Then what shall we do? Kung ganun, ano po yung dapat nating gawin? The verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Remember, therefore, from where you have fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. If we lose the first love, there must be the place where we are fallen. Kung mawawala po sa atin yung ating unang pag-ibig, mayroon pong lugar kung saan tayo nahulog. Maybe place of sin or place of depression. Maaring sa lugar ng kasalanan o sa lugar na tayo ng kalungkutan Or laziness. o sa lugar ng katamaran. There must be some place which we are fallen. Mayroon pong lugar kung saan tayo nahulog. Then Jesus said, repent and do the first works. At sinabi ni Jesus, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. If we lost our first love, we have to repent and start like a first love. Kung mawala ang ating unang pag-ibig, ang kailangan nating gawin, tayo ay magsisi. At gawin po natin yung ginawa natin noong una, mag-umpisang muli. So the Deuteronomy chapter 32 says, God loves us so much. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 32, sinasabi doon na tayo'y labis na iniibig ng Diyos. And God is asking our love. Do you love me? At ang Diyos po ay hinihingi ang ating pag-ibig. Minamahal mo ba ako? And we have to answer, we love our Lord God. Kailangan po nating sumagot na minamahal namin ang aming Panginoong Diyos. But Israel's response was different. Pero ang tugon ng mga Israelita po ay iba. Let's go back to Deuteronomy chapter 32, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit tumaba si Jeshurun at nanipa. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamak ang bato ng kanyang kaligtasan. Israel people became fat and kicked out their Lord God. Ang mga Israelita po ay tumaba at nanipa, sinipa nila ang kanilang Panginoong Diyos. When they had the suffering, they relied on God. Nang sila po ay mayroong pagdurusa, sila ay umasa sa Diyos. But when they became fat, they kicked out their Lord God. Pero nang sila ay tumaba, sinipa po nila ang kanilang Panginoong Diyos. They betrayed God. Pinagtaksilan nila ang Diyos. That's why God disciplined Israel. Kaya nga dinisiplina ng Diyos ang mga Israelita. But actually, that is also God's love. Pero sa katunayan, yun din po ay pag-ibig ng Diyos. Because if God doesn't discipline Israel, their situation is getting worse and worse. Dahil kung hindi po didisiplinahin ng Diyos ang mga Israelita, yung kanilang sitwasyon ay lalala ng lalala. So, verse 37 to 39.
Pastor Carlo, would you read? At kanyang sasabihin, saan naroon ang kanilang mga Diyos? Ang bato na kanilang pinaglingkuran, pinagkanlungan. Sino ang kumain ng taba ng kanilang mga handog at uminom ng alak ng kanilang handog na inumin? Pabanguhin sila at tulungan ka at sila'y maging iyong pag-iingat. Tingnan ninyo ngayon, ako sa makatuwid ay ako nga, at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. So God destroyed the idols Israel people worshipped. Kaya nga winasak ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israelita. And God disciplined the Israelite. At dinisiplina ng Diyos ang mga Israelita. Actually, even though Israelites didn't respond and betrayed God's love, God still loved Israel people. That's why He disciplined Israelites. Sa katunayan, kahit ang mga Israelita ay hindi tumugon at umibig sa Diyos, ang Diyos po dinisiplina sila. Ngunit sa katunayan, yun po ay pag-ibig pa rin ng Diyos sa kanila. Father disciplined his son only, his child only, not other neighbors. Ang tatay, dinidisiplina po niya yung kanyang anak lamang, hindi po yung anak ng kanyang kapitbahay. Because the father loves his children, if they are going to wrong way and their situation is getting worse, even though he disciplined his children, he want to correct their life. Ang ama, dinidisiplina niya yung kanyang mga anak, kahit po yung mga anak ay pumupunta sa maling daan at nagiging mas malala ng malala yung kanilang buhay, ang ama po, dahil minamahal ang mga anak, dinidisiplina sila. Let's look at the Proverbs chapter 3. Sa Kawikaan chapter 3, verse 11 and 12. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin, at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. When we commit a sin and going to wrong way, God chasts us. Kapag tayo po'y nakagawa ng kasalanan at napupunta sa maling daan, tayo po ay papaluin ng Diyos. Some Christians despise the chastening of the Lord. May ilang mga Kristiyano, hinahamak nila yung disiplina ng Panginoon. He think the chastening of God is just like giving the sickness or the losing some money. Iniisip nila na yung disiplina ng Diyos ay parang bibigyan ka lang ng sakit o mawawalan ka ng pera. But if you read the book of the 1 Corinthians, God killed the saved person because of a sexual immorality. Pero kung babasahin ninyo sa unang Korinto, pinatay ng Diyos yung taong ligtas dahil sa kasalanang pakikiapid. God decided to kill him because he thought that this brother cannot glorify God anymore. Nagpasya ang Diyos na patayin ang taong ito dahil ang brother na ito ay hindi na maluluwalhati pa kahit kailan ng Panginoon. So we should be careful. We must not despise God's chastening. Kaya nga dapat po tayong maging maingat, hindi po natin dapat hamakin ang disiplina ng Diyos. Sometimes God chasts not only ourselves, but also other family members, our lovers. Minsan po, pinapalo ng Diyos hindi lamang yung sarili natin, kundi gayon din yung ating mga pamilya, yung mga minamahal natin. Rather than getting worse, through the chastening, God wants us to repent and return. Sa halip na lumala sa pamamagitan ng pagpalo ang nais po ng Diyos, tayo ay magsisi at bumalik sa Kanya. Verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang Kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na Kanyang kinalulugdan. So like a father, God chastens us. Kaya nga katulad ng ama, tayo din po'y dinidisiplina ng Diyos. That's why the best way before God is, before God the discipline us, we repent and going to right way. Kaya nga ang pinakamatalinong paraan, bago pa tayo disiplinahin ng Diyos, tayo ay magsisi na at bumalik sa tamang daan. I think my son is doing that way very well. Sa palagay ko po yung anak ko, ganito talaga, yung ginagawa niya, napakaigi. He make a mistake Siya po yung nagkamali. and he was doing something wrong. At meron siyang mali na nagagawa. Then I was patient. At ako po ay First time, I keep my patient at pinipilit ko po na maging mapagpasensya. and pray for him in my heart.
at ipinapanalangin ko siya sa aking puso. But he kept doing that. Pero patuloy po niya na ginagawa iyon. Then I look at him like this. At tinitingnan ko siya ng ganon. Then he stopped. At pagkatapos, titigil na siya. So before I discipline him, he stopped. Bago ko pa siya disiplinahin, tumitigil na siya. I think he's very wise. Sa palagay ko po, matalino siya. He knows what moment I get angry. Alam niya kung sa anong sandali ako magagalit. That's why when he stopped, I don't punish him. Kaya nga nang siya ay tumigil, hindi ko na siya papaluin. So what's the best way in our Christian life? Ano po ba yung pinakamagandang paraan sa ating Christian life? We have to repent and going to right way all the time. That's the best way. Kailangan po nating magsisi at magpunta sa tamang daan. Yan po yung pinakamatalinong paraan. So, this is the lesson in Deuteronomy chapter 32. Kaya nga ito po yung mga aral sa aklat ng Deuteronomio chapter 32. If we summarize Deuteronomy chapter 32 in one sentence, God loves us so much. Kung isasabuod natin ang Deuteronomy sa isang pangungusap, ito po ay labis tayong iniibig ng Diyos. That's why we have to obey God and we have to love God. Kaya nga kailangan po nating sumunod sa Diyos at kailangan nating ibigin ang Diyos. And here is another lesson, Deuteronomy chapter 11. At ito pa yung ibang aral sa Deuteronomy chapter 11. Let's go back, let's look at the Deuteronomy chapter 11. Verses 11 and 12. Here is the lesson through the raining. Nandito po yung mga aral sa pamamagitan po ng mga ulan. Ulan. The verse 11 and 12. Let's read it together. 3, 2, 1. Kundi ang lupain na iyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis, at uminom ng tubig ng ulan sa langit. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. The God described the land of Canaan like this. Ganito po ipinaliwanag ng Diyos ang lupain ng Kanaan. Land of Canaan is the land which drinks the water from the rain of the heaven. Ang lupain ng Kanaan ay umiinom ng tubig mula sa ulan ng langit. So it's like a desert. Kaya nga ito'y parang disyerto. But the verse 12, that land is the land for which the Lord your God cares. Pero sa verse 12, ang lupaing iyon ay inalagaan ng Panginoon mong Diyos. Here is the very important lesson. Nandito po yung napaka-importanteng aral. In Egypt, there is the big river, Nile River. Doon po sa Ehipto, nandun po yung napakalaking ilog, yung ilog ng Nilo. So, in Egypt, in order to farm and raise the rice field, they connect the water through the river Nile. Kaya nga doon po sa Ehipto, para sila'y makapagpatubo ng mga halaman, o kaya naman ay doon sa makapagpabunga sa mga palayan, ikinokonekta po nila yung tubig ng ilog Nilo sa kanilang mga bukid. That's why they always look at the Nile River. Kaya nga sila po'y palaging nakatingin doon sa ilog ng Nilo. And they get the harvest, get something by their own effort. At sila po ay nakakakuha ng mga ani o ng anumang bagay sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap. And their hope is the river Nile. Their hope is in the ground. At yung pag-asa po nila ay doon sa ilog Nilo, doon din sa lupain nila. So when they harvest, they are very proud of themselves. I made it. Kaya nga kapag sila ay umaani, sila po'y nagmamalaki sa kanilang mga sarili. Ginawa ko ito. So in Egypt, we cannot find God. Kaya nga sa Ehipto, hindi po natin makikita doon ang Diyos. But land of Israel, land of Canaan is totally different. Pero ang lupain ng Israel, ito pong lupain ng Kanaan ay ibang-iba. The land drink the water. Ang lupain ay umiinom ng tubig. That's why without the raining, they cannot harvest anything. Kaya nga kung wala po ang ulan, wala silang aanihin na anuman. That's why Israel people always look up the sky. Kaya nga mga Israelita, palagi silang nakatingin sa langit. Without God's grace, they cannot live. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi po sila mabubuhay. So they live the life which they live the life which they can live with the grace of God.
Kaya nga sila po ay nabubuhay sa kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And their hope is in heaven. At yung pag-asa nila ay nasa langit. And when they get something, when they harvest something, they are not proud of themselves and they praise the Lord. At kung sila po ay merong naaani na kahit anuman, hindi po sila nagmamalaki sa kanilang mga sarili. At pinupuri po nilang Diyos. Because they know that if God doesn't give them the raining, they cannot get anything. Dahil alam po nila, kung ang Diyos ay hindi magbibigay sa kanila ng ulan, wala silang aanihin na kahit ano. So their life is the life with God's grace. Kaya nga yung buhay po nila, ito ay pamumuhay sa biyaya ng Diyos. So before and after we get salvation, our lifestyle is totally different. Kaya nga, bago at pagkatapos maligtas, yung estilo ng ating pamumuhay ay talagang iba. Before we got salvation, we live in Egypt. Bago po tayo maligtas, tayo ay nabubuhay sa Ehipto. We work hard and we get something by our effort. Tayo ay labis na nagtatrabaho at nakakakuha ng anumang bagay sa pamamagitan ng ating pagsisikap. But after we get salvation, we live in the land of Canaan. Pero pagkatapos nating maligtas, tayo ay namumuhay na sa lupain ng Kanaan. So, even though we work hard, without the grace of God and help of God, we cannot live. Kaya nga kahit tayo ay gumagawa ng labis, kung wala po ang biyaya ng Diyos, kung wala ang tulong ng Diyos, hindi tayo makakapamuhay. That's why the hopes of all Christians, the hope of all the Christians is God only. Kaya nga ang pag-asa ng lahat ng mga Kristiyano ay ang Diyos lamang. So, as long as Israel obeys God, the land of Canaan is the easiest land to cultivate because God gives the proper rain according to the season. Kaya nga kapag ang mga Israelita ay sumusunod sa Diyos, ang lupain po nila ay napakadaling bungkalin dahil ang Diyos po ay nagbibigay sa kanila ng sapat na ulan. So as long as Israel people obey God in the right season and according to what they need, all the plants need the raining, God give the exact amount of the raining. Kaya nga kapag sila po ay sumusunod sa Diyos sa eksaktong panahon at ayon po sa mga pangailangan ng kanilang mga tanim, ang Diyos nagbibigay sa kanila ng ulan. Would you read Deuteronomy chapter 11 verse 14 and 15? Ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan upang iyong matipo ng iyong trigo, alak at langis. Aking bibigyan ng damo ang iyong mga bukid para sa iyong mga hayop, at ikaw ay kakain at mabubusog. So early rain and later rain, according to the season, God give the exact amount of the raining. Kaya nga unang ulan hanggang sa huling ulan, ayon po sa panahon, eksaktong nagbibigay ang Diyos sa kanila ng ulan. That's why Israel land is the land. As long as they obey, nothing to worry. Kaya nga ang Israel, yung lupain po nila, hanggang sila ay sumusunod, wala silang dapat ipag-alala. But in the opposite, as long as they disobey God, the land of Canaan is the most difficult land to cultivate because God doesn't give the raining. Pero kapag sila ay sumusuway sa Diyos, ang lupain po ng Israel ay napakahirap bungkalin dahil ang Diyos po hindi nagbibigay sa kanila ng ulan. God said, I'll give you the powder and dust instead of the raining. Sasabihin ng Diyos, ang ibibigay ko sa inyo ay pulbos o alabok sa halip na ulan. So, don't even think we can live without God. Kaya nga wag niyo po man lang na maisip na tayo ay mabubuhay nang wala ang Diyos. As long as we obey God, there is nothing to worry. Hanggang sa tayo po ay sumusunod sa Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. But if we disobey God, even though we work hard, we cannot harvest anything in our life. Pero kung tayo ay susuway sa Diyos, kahit po tayo ay nagsisikap, wala po tayong aanihing anuman sa ating buhay. So, unsaved people and saved people's lifestyle is totally different. Kaya nga yung buhay ng mga taong hindi ligtas at ng mga taong ligtas ay talagang lubos na magkaiba. So, life of all the Christian is at the hands of God. Kaya nga ang buhay ng lahat ng mga Kristiyano, ito po'y nasa kamay ng Diyos. When we disobey God, there is no raining, no blessing, no help of God. Kung tayo'y susuway sa Diyos, wala pong ulan, walang pagpapala, walang tulong ng Diyos. So when we obey God, God give us the raining and blessing and help. Ngunit kung tayo ay susunod sa Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng ulan, ng pagpapala at ng tulong. So God says, I'll give you the raining.
in that land. Kaya nga ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng ulan sa lupain na yon. And this is another lesson in Deuteronomy chapter 11. At ito po ay iba pang aral mula sa Deuteronomy chapter 11. Chapter 7. Chapter 7. Let's look at the chapter 7, verse 20. The verse 17 first. 17, Pastor Carlo, would you read? Kapag sinabi mo sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit na dakila kaysa akin, paano ko sila mapapalayas? So now Israelite is about to conquer and fight against the tribes of land of Canaan. Kaya nga dito po, ngayon sila po ay halos makikipaglaban na doon po sa mga tao sa lupain ng Kanaan. And they worried, if there is the hidden enemy, how can we fight and how can we find them and fight? At sila po ay nag-aalala, kung mayroong mga nagtatagong kaaway, paano namin sila mahanap? Paano kami makakalaban? Then verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Bukod dito ay susuguin sa kanila ng Panginoon mong Diyos ang mga malalaking putakti hanggang sa ang mga naiwan ay mamatay, pati na ang mga nagtatago sa harapan mo. Do you know hornet? Alam niyo po yung mga putakti? Putakti? Putakti. Do you know putakti? This is putakti. Very big bee. Malaking bee na putakti. So, it can kill the 1,000 small bees. Kaya po niyang... One putakti can kill 1,000 small bees. Ito pong isang malaking putakti na ito, kaya niyang pumatay ng 1,000 maliliit na putakti. That much is very strong. Ganyan po siya kalakas. And God said, if there is the hidden enemies, I'm gonna sell the hornet. At ang sabi ng Diyos, kung mga may nagtatagong kaaway, magsusugo ako ng mga putakti. So enemies hide and to kill the Israel people. Kaya nga yung mga kaaway, nagtatago para patayin ang mga Israelita. But the hornet came and stink it. Pero dumating yung mga putakti at sila po ay tinusok. Then Israel people found the danger. Pagka ganun po, mahahanap ng mga Israelita yung panganib. So God said, don't worry, I'm gonna send the hornet to destroy them. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala. Magsusugo ako ng mga putakti upang sila'y wasakin. Actually, in the church, God sent the hornet to find the sin. Sa katunayan, sa loob ng church, ang Diyos po ay nagsusugo ng mga putakti para hanapin ang mga kasalanan. In Galatian church, the first brethren who are not saved entered secretly. Sa iglesia, sa Galacia, may mga bulaang kapatid na pasikretong nakapasok, mga hindi ligtas. And they secretly spread the wrong doctrine. At pasikreto po silang nagpakalat ng mga maling katuruan. Hey, if you don't keep the law, you lose your salvation. Hoy, kung hindi mo tutuparin ang mga kautusan, mawawala ang kaligtasan mo. So you have to keep the 10 commandments, you have to keep the seasons. Kaya nga, kailangan mong sundin ang 10 utos. Kailangan mong sundin ang mga panahon. Even though they secretly spread the wrong doctrine, God sent the hornet to the church. Kahit po pasikreto silang magpakalat ng mga maling katuruan, magsusugo ang Diyos ng mga putakti sa church. And God revealed the first brethren. At ihahayag ng Diyos, ito pong mga bulaang kapatid. In our church, sometimes God revealed the sin, which is hidden in the church. Sa ating church, minsan po inihahayag ng Diyos yung mga kasalanan na nakatago. Sometimes we assign the one brother as a pastor or the church staff or leader. But if there is a hidden sin, God revealed his hidden sin. Minsan po nagtatalaga ang church ng brother para maging pastor, maging leader o church staff. Pero kung merong kasalanan, ihahayag po ng Diyos yung mga nakatagong kasalanan. It's so amazing. Yan po'y talagang kamangha-mangha. God sent the hornet to reveal the
secret sin in the church. Nagsusugo po ang Diyos ng mga putakti upang mahayag yung mga sikretong kasalanan sa church. Sometimes God sent the hornet to the unsaved people. Minsan po ang Diyos nagsusugo ng mga putakti sa mga taong hindi ligtas. So when we have the counseling, sometimes I don't understand why he reject the gospel. Kaya nga halimbawa nagka-counseling tayo, hindi ko maintindihan bakit niya tinatanggihan ang ebanghelyo. But suddenly he revealed his hidden mind. At the time I can believe God sent the hornet to reveal his hidden heart. Pero biglaan, sinabi niya yung nakatagong kaisipan niya. Kaya nga sa sandaling yon, naalala ko na ang Diyos ay nagsugo ng putakti sa kanya. When I had the counseling in the church in Korea, the husband tried to reject all the message. Nang ako po ay nag-counseling sa isang church sa Korea, mayroong isang asawang lalaki, sinisikap niyang tanggihan lahat ng mga mensahe. So I explained again and again, and finally, he revealed his hidden heart. Kaya nga paulit-ulit akong nagpapaliwanag at sa huli, na inilabas po niya yung nakatago sa kanyang puso. The secret was, he really worried to stop drinking. Ang sikreto pala niya, nag-aalala siya na maititigil yung pag-iinom niya If he gets salvation. kung maliligtas siya. So finally he said, if I get salvation, if I believe this, do I have to stop drinking? Kaya nga sa huli sinabi niya, kung maliligtas ako, kung maniniwala ako dito, kailangan ko bang itigil ang pag-iinom ko? So I said, don't think about the drinking. Don't worry about drinking. You have to get salvation first. Kaya nga sabi ko, huwag mong isipin yung pag-iinom. Huwag mong isipin yung inuman. Kailangan magkaroon ka ng kaligtasan. If you get salvation, God naturally, little by little, change your life. Kung tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan, natural po na paunti-unti babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Then he feel comfort and he believe it. At siya po ay nakaramdam ng komportable at siya ay sumampalataya. I believe in that time, God sent the hornet to rebuild his hidden heart. Kaya nga naniniwala po ako, nang sandaling ito, nagsugo ang Diyos ng putakti para maihayag yung nakatago sa kanyang puso. Sometimes God revealed our secret sins through the hornet. Minsan po, ihahayag ng Diyos yung mga sikreto nating kasalanan sa pamamagitan ng mga putakti. We didn't realize something wrong in our Christian life. Hindi natin nauunawaan yung bagay na mali sa ating Christian life. And on YouTube, on the Facebook, where even though we connect with the wrong doctrine or something sinful, sometimes we don't recognize. Doon po sa YouTube o kaya ay Facebook, kung tayo ay maiugnay sa mga maling doktrina, minsan hindi natin nakikita iyon. But as long as we obey God, God finally revealed our sin and help us to change it. Pero hanggang tayo po ay sumusunod sa Diyos, sa huli po ihahayag ng Diyos ang ating mga kasalanan at tayo po ay mababago. But the Bible says, if we disobey God, God sent the not hornet, which helps us, but God sent the dust, moth, and finally it becomes the lion. At sabi ng Diyos, kung tayo ay susuway, ang Diyos ay hindi magsusugo ng mga putakti upang ito ay ihayag, kundi ang Diyos magsusugo ng mga lumot at sa huli magiging leon. The Hosea chapter 5 verse 12, let's read it together, 3, 2, 1. Kaya't ako'y parang bukbok sa Ephraim at parang kabulukan sa sambahayan ni Judah. Moth? Kabuluka? Yung Kabuluka? Like a moth. Parang bukbok. Bukbok? Is it moth? Moth? Like a small insect. What's bukbok? Bukbok po, Pastor. Oh. So, if we disobey God, God's discipline comes to us like a moth in the first time. Kaya nga kapag tayo dinisiplina ng Diyos, ang Diyos ay didisiplinahin tayo sa unang pagkakataon na parang bukbok. So, little by little, our Christian life is damaged.
Kaya nga paunti-unti, ang Christian life po natin ay nasisira. And little by little, our heart is getting cold. At paunti-unti, yung puso natin ay nanlalamig. Little by little, the sin enters in our Christian life. Paunti-unti ang kasalanan papasok sa ating Christian life. But if we still disobey God, then God's discipline comes to our life like a lion. Ngunit kung tayo patuloy na susuway sa Diyos, kung gayon, ang disiplina ng Diyos darating sa atin na para ng leon. Hosea chapter 5 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim at parang isang batang leon sa sambahayan ni Judah. Ako mismo ang pipilas at aalis. Ako'y tatangay at walang magliligtas. Later, God comes to us like a lion. Sa paglaon po, ang Diyos ay darating sa atin na para ng leon. So God discipline us greatly. Kaya nga, tayo po ay mas didisiplinahin ng Diyos. So the Bible keeps saying that the best way in our life is to obey God. Kaya nga ito pong Biblia, patuloy na nagsasabi sa atin na ang pinakamagandang paraan ay ang sumunod sa Diyos. As long as we obey God, there is nothing to worry. God always guide our life and help our life and reward our life. Hanggang sa tayo po'y sumusunod sa Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. Ang Diyos, tayo ay gagabayan, tutulungan at bibigyan ng pagpapala. And this is the last top lesson. Let's look at Deuteronomy chapter 18. Tignan natin, Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 verse 15. Here is the prophecy about Jesus Christ. Nandito po yung propesiya tungkol kay Jesucristo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Chapter 18 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko. Mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makikinig. The Lord your God will raise up for you a prophet like me. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko. This prophet indicates Jesus Christ. Ito pong propeta na ito ay tumutukoy kay Jesucristo. Let's look at the one more verse. Chapter 34, last chapter of Deuteronomy, verse 10. Verse 10, let's read it together. 3, 2, 1. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses, na kilala ng Panginoon ng mukhaan. Yes. What does mean the meaning of the prophet? Ano po bang ibig sabihin ng propeta? The prophet means a man who received the word of God and deliver it to others. Ang ibig sabihin ng propeta, isang taong nakatanggap ng salita ng Diyos at dinala sa iba yung mensahe ng Diyos. Jesus' role, one of the Jesus' role was a prophet. Isa po sa mga tungkulin ni Jesus ay ang pagiging propeta. He delivered the exact word of God, which he received from God. Ibinahagi po niya yung eksaktong salita ng Diyos na natanggap niya mula sa Diyos. And the Moses received the word of God and delivered it to Israel people. Itong si Moses, nakatanggap ng salita ng Diyos at ibinahagi yung salita ng Diyos sa mga Israelita. And Moses was a mediator between God and Israel. At si Moses, siya po ay tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. When Israel people committed sin, Moses prayed to God, take my life instead of Israel people. Nang ang mga Israelita ay makagawa ng kasalanan, si Moses po ay nanalangin sa Diyos, Panginoon, kunin mo ang aking buhay sa halip na mga Israelita. And Jesus is the mediator between God and all sinners. At si Jesus po ay tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng mga makasalanan. Instead of all sinners, Jesus sacrificed himself. Sa halip na ang lahat ng mga makasalanan, si Jesus po isinakripisyo niya ang kanyang sarili. And Moses brought the Israel people from Egypt. At inalis ni Moses ang mga Israelita mula sa Ehipto. Jesus saved all people from all sins and judgment and the world. Iniligtas ni Jesus ang lahat ng mga tao mula po sa lahat ng kasalanan at sa mga paghuhukom. Moses brought the law to Israel people. Dinala ni Moses ang kautusan sa mga Israelita. And Jesus brought the new law, that is the law of the love.
At dinala ni Jesus yung bagong kautusan. Ito po yung kautusan ng pag-ibig. And Moses guided the Israel people. At ginabayan ni Moses ang mga Israelita. Jesus guided He saved the people. Ginagabayan ni Jesus ang mga taong ligtas. Let's go back to Deuteronomy chapter 18, verse 15, the previous verse we read. So Jesus is the prophet like Moses. Kaya nga si Jesus ang propeta na gaya ni Moses. Then what shall we do? Kung ganun, anong gagawin natin? The verse 15, let's read together again. 3, 2, 1. Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko. Mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makikinig. Him you shall hear. Sa kanya kayo makikinig. Sa kanya kayo makikinig. You have to listen to Him. Kailangan nyo makinig sa kanya. Jesus is the prophet like Moses. That's why you have to listen to Him. Si Jesus po ay propeta na kagaya ni Moses. Kaya nga, dapat makinig kayo sa kanya. So today, we studied the book of Deuteronomy. Kaya nga ngayong araw po, napag-aralan natin itong aklat ng Deuteronomeo. The main message is God loves His people. Ang pinakapangunahing mensahe, iniibig ng Diyos ang mga tao. That's why we have to love God and obey God. Kaya nga kailangan po nating ibigin ng Diyos at sumunod sa Diyos. As long as we obey God, there is nothing to worry and nothing to lose. Hanggang sa tayo ay umiibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, wala tayong dapat na ipag-alala at walang mawawala sa atin. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin na.